Nasunog ang 3 dormitoryong malapit sa evacuation area ng nasa 700 lumad sa Davao City. 5 katutubo ang nagtamo ng mga paso sa katawan. May nakitang mga galon na may gasolina sa labas ng compound kung saan nangyari ang sunog, kaya hinala ng mga otoridad sinadya ito. Makibalita tayo kay John Paul Siniel ng GMA Davao. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga estudyanteng boarder ng isang dormitoryo sa Haran Compound sa Barangay 8-8, Davao City pasado las 2 kaninang madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy sa 3 dormitoryo, napawang gawa sa mga light at semi-concrete na materyales. Kanya-kanyang hakot ng kanilang mga gamit ang mga estudyante. Ang ilan sa kanila, pinilit pang pumasok sa loob ng nasusunog na dorm para isalba ang kanilang mga gamit. Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na magsunod niya! Magkita na ng butang! Magkita na ng butang ba? Ayon sa manager ng Haran Center, ligtas naman ang nasa 30 boarder na tumutuloy sa nasabing compound. Mamula tayo lang giludahan ma'am nga nabay na bili na pasaksak or sa ba? Wala gyud kay kana sila naga-remind bang good mi sa ilaha nga dili gyud magsaksak og gabi dili magpabilin og mga saksak nga kuan niya ginalibot pud na namo sila. Nagtamo naman ang mga paso sa katawan ang 5 lumad nang madamay sa sunog ang ilang tarpaulin sa compound. 3 sa kanila ay mga bata. Malaki ang paniniwala ng mga otoridad na arson o sinadyang sunugin ang lugar. Sa loob kasi ng parehong compound, nakatayo ang mga makeshift na tinutuluyan ng nasa 700 lumad. Lumabas sa investigasyon ng mga bombero na bago pa man nasunog ang mga dormitoryo, sinabuyan na pala ng gasolina ang mga tinutuluyan ng mga lumad. Sa kabutihang palad na agapan ito ng mga bombero, kaya hindi na nasunog ang evacuation area ng mga katutubo. Gayunman, sumiklab pa rin ang apoy sa mga dormitoryo. There was a time nga sunugon ang mga makeshift diya. So nagabot ang mga police to investigate. A matter of 10 minutes lang, ulbo ng Picas building diri. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang 3 taong sakay ng motorsiklo na nakita sa lugar bago raw sumiklab ang apoy. May mga nakita rin daw ng mga galon na nilagyan ng gasolina sa labas lang ng compound. Naay nakamotor nga tulo ka buok unya kalit lang gibubuan og gasolina. Naalarmang mga tao tungod kay gisindihan dayon unya pagkahuman tungod kay naalarmang mga tao gitsa nila ang ilahang galon. Patuloy pang iniimbestigahan ang sunog at kung magkano ang idinulot nitong pinsala. Duda ng mga militanteng kumukupkop sa mga lumad, kagagawan ang sunog ng mismong mga sundalo. Giit naman ng commander ng Task Force Davao na si Colonel Cristobal Zaragoza, walang kinalaman ang militar sa pangyayari. Bakit napakadali nila magturo na government side yung nagsunog nun? Or perhaps baka hindi kaya orchestrated nila yon just to gain another attention or to gain sympathy para dun sa mga donors nila ay magbigay lalo kasi nasunog yung Haran. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.